ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa homosexuality. Ayan, no? Homosexuality. Ito po ay na pagpasyahan nating talakayin, mga minamahal na mga kapatid, dahil meron kasi tayong na-post dyan na very short video clip na ito'y parang survey, no? Survey kasi nilagyan natin ng survey yun eh. Ito'y survey na, is this correct? No? Anong masasabi niyo sa bagay na ito? Ay umani ito ng different kind of reaction o different reactions, mga kapatid, no? Merong positive reactions, meron namang negative, meron namang galit, no? Dalawang klaseng galit 'yon, galit sa galit sa gawain at galit doon sa nag-post, no, mga kapatid. Yung pong post diyan na yung kinasal, no, yung parehong lalaki, mga kapatid ko, at nasa 900,000 viewers na yata yan. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, nagbigay sa akin ng tinatawag na attention, nakakuha ng attention sa akin na may maraming mga LGBT member na hindi sang-ayon sa ganong klaseng activity, mga kapatid, no? Kahit siguro naman kayo doon sa mga tao na talagang masabi natin matino ba ang tawag doon, ano? Na ayaw sa ganong activity, of course, mga minamahal na mga kapatid, ayaw mo sa ganon. Dahil meron kasing kinasal dyan, kung nyo napanood yun, na talagang ang sabi doon ay, I now pronounce you husband and husband. No? Marami nasyak. Ano yun? Husband and husband. Walang wife. Kapatid, no? Husband and husband. Ngayon, nagdidebate sila dyan, nagsasagutan, ginamit yung iba, ginamit yung Biblia, yung iba naman ay kinokontra yung nakalagay sa Biblia. So, nagbigay sa akin ng attention, nakakuha ng attention sa akin, yung mga comment dyan, mga kapatid, ng dalawang LGBT member na kung saan ay viewer natin yung isa. Mga kapatid, no? Viewer natin. Regular viewer natin, no? Binabati natin, no? Yung viewer natin. Mamaya banggitin natin, mga minamahal na mga kapatid. So dyan, nakita natin na dyan po sa, umabot na ngayon natin na, no? Sa 10,000 comments yata o reactions ang nandyan. Subalit, ang nagbigay natin ng pansin, mga minamahal na mga kapatid, ay merong reaction na atin pong nababasa, no? Ang sabi ni Shedo, si Shedo muna, doon muna tayo sa negative reaction. Ayan. Merong negative reaction dito, mga minamahal, na ang sabi ay ganito. Hindi masama magpakasal sa parihong gender, sabi niya. Ang masama nang huhusga kayo, ginagamit nyo pa ang Biblia para sa ano nyo. Wala naman silang nilabag sa utos ng Diyos. Ilan lang ba ang utos ng Diyos? 10, di ba? Hanapin mo doon kung saan yan bawal. Ayan. So of course, ay atin itong kinuha dahil gusto nating iliwanag yan, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Yung ganong klaseng paggagawa, no, mga minamahal na mga kapatid, yung reaction na yan, wala naman daw doon. Di daw masama yung magpakasal ang parihong gender. Really? Yun ang tanong natin. Really, mga kapatid? Totoo bang hindi masama? Kung hindi yan masama, dapat matagal lang ipinahintulot ng ating gobyerno at ipinasa yung batas na yan para magkaroon ng same-sex marriage. Pero ipinasa pa, dumaan pa sa matinding mga debate, mga minamahal na and even until now, na ito'y hindi pa pasado, no, mga kapatid. Of course, kaya nga, yung titingnan natin, mga minamahal na mga kapatid, sasabi niya na yun daw, utos ng Diyos, 10 lang. 10. Hanapin daw doon, mga kapatid. Yung palang tinatawag nating sa 10 utos, yung palang sinasabi diyan na huwag kang mangangalunya, no, mga kapatid. Meron din naman ganoon di ba? Meron nga doon sa amin, mga kapatid, na tumalon talaga yung lalaki kasi nagselos yung bakla. Tinaga, mga kapatid, tumalon sa bintana kapatid. Gusto nating sabihin, ang utos ng Diyos hindi lang 10, kapatid, na ano pangalan? Shilo, no? Shilo? Shido, no? Shido pala. Ay, gusto natin sabihin, ang utos ng Diyos hindi lang 10. At gusto nating sabihin, kung ang utos 10 na binabanggit mo, sinusunod mo ba yan? Baka hindi mo rin sinusunod, di ba? Yan ang mga bagay na pwede nating pansinin. So, hindi lang 10 ang utos ng Diyos. Dahil kung 10 lang, hindi na siya magbigay ng Biblia. Hindi na siya magbigay ng ganong kakapal kung 10 lang.
mga kapatid. Dapat isang bond paper na lang pinadala sa atin, in-scroll. Di ba, mga kapatid ko? Ito pa, no? Binigyan lang natin ng pansin nito. Ito pa, ang sabi ni Mac Junad de Castro. Ayan, no? Sabi ni Mac Junad de Castro, mayroon siyang binabanggit dito, mga kapatid, oh. Labas mo sa screen natin. Ha? Mac Junad de Castro, nasa iyo. Meron, andyan, no? Andyan yung mahaba. Oo. Meron dyan. Iangat mo ng konti. Meron. Magkatabi sila ng Sido sa taas, tapos yung kay Mac Junad de Castro ang sa baba. Yung sabi niya na, guys, according to what I've read, no, sabi niya, the Leviticus 18:22, ayan, ginamit niya na, mga minamahal na mga kapatid, 18:22, na ang sabi ay, man shall not lie with a man. It's just a mistranslation of the English Bible. So, ang sabi nitong Mac Junad de Castro, yun na niyang 18:22 ng Levitico, it's just a mistranslation of the English Bible. At ang sabi niya, it's actually translated as, man shall not lie with a young boy. It stated that pedophilia is a sin. It does not say that man cannot be with another man. Aba, mamaya bigyan natin ng pansin yan. And guys, stop this nonsense. God never said that He hates gays or any people that are part of LGBTQ community. You are using the word of salvation to control people. This discrimination won't bring you to heaven nor make them join your religion. Instead of hating or discriminating against them, why not just accept and love them? I am pretty sure that God would prefer you to spread love rather than hate. So ito yung sinabi ni Mac Junad de Castro, no, mga kapatid, na nakakuha din ng pansin sa akin dahil sabi niya, mistranslation daw. Ibig sabihin, maling salin yon yung Leviticus 18:22, no? Yun ang binigay niya natin, ano? Na talata. So kung ito yung mistranslation, ilabas nga natin sa yung Tagalog niya natin dan. Ng 18:22, Tagalog, Leviticus. Yan. Ang sabi niya riyan sa Biblia, mga kapatid, ang sabi, Levitico 18:22, huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae. Karumal-dumal nga. Ayan. So ito daw, ay mali daw ito. Sa English kasi, ano ba nakalagay sa English at tidan? Sabi diyan sa English, thou shall not lie with mankind as with womankind. It is abomination. So ang sabi nitong Mac ba yun? Mac Junad, ang sabi niya, it is mistranslation. Dapat daw ang salin ay man shall not lie with a young boy. Di ba yung young boy lalaki din yun? Pansin nyo, mga kapatid, walang mali doon. Mali daw salin yung lie with a man. Dapat daw ang salin not lie with a young boy. Di ba yung young boy lalaki din yun? Wala akong nakakita sa Bible yung young boy babae. Mga kapatid, ganun din yun eh. Kaya nga, yung pong Hebrew word, mga kapatid, noong male o mankind dyan na binabanggit, male kasi yan, sa Hebrew niyan, mga kapatid, zakar. Zakar ang Hebrew niyan, ibig sabihin niyan, everything male or homosexual activity. Yung binabanggit dyan, no? Yung zakar dyan, homosexuality. Binabanggit, ibig sabihin, same gender, mga kapatid. No? Yung bang young boy, hindi ba siya kasame ng gender ng man? Na binabanggit dito sa kanyang sinabi na man shall not lie with a young boy. Yung bang boy, hindi ba yung lalaki? Hindi ba ka same gender niya yung man? Di ba? Bakit ba naman kasi magpalusot? Una, hindi natin diniscriminate. Ito, liliwanagin muna natin, mga kapatid, Hindi natin kinokondina yung mga bakla, yung mga tumboy. Hindi natin kinokondina yan. Ano ang kinokondina natin? Yung kanilang wrong behavior. Like for example, ipinanganak ka na medyo malambot. 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 Pinanganak ka medyo malambot at parang ang puso mo ay malambot. Hindi ka naman nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. It's okay. It's okay.
na medyo ganyan ka pero hindi ka nakipagrelasyon sa kapwa lalaki, hindi ka hindi ka nag-asawa ng kapwa lalaki, walang problema doon. At yung binabanggit na spread love rather than hate, we spread love. That's why ating pinapangaralan dahil gusto natin silang maligtas at we love them, even our Lord Jesus Christ, because they're also creatures or they're also a created being, mga kapatid. Pero kailangan nilang magising sa katotohanan. Bakit? Kaya nga sabi nung ni Senator Pacquiao, no, tumatakbo ba siya senator? Wala daw siya nakita o wala namang hayop na lalaki sa lalaki na magjowa, lalaki sa lalaki. Wala naman na hayop o di kaya yung nag-sexual intercourse yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wala namang hayop na ganun. Sabi niya, mas masahol pa daw sa hayop. Mga kapatid, sabi niya ha, mga kapatid, ako hindi na ako magsalita ng ganun. Pero hindi natin sinasang-ayunan yung kanilang sinasabi. Ngayon, meron pong isang lalaki na bumabanat, mga kapatid, no? Bumabanat sa kay Brother Darwin Tan. Ayan, itong Brother Darwin Tan, mga kapatid, isang membro din siya ng LGBTQ. Viewer natin. Ang sabi niya kay James Esperanza. Ayan natin, sabi niya kay James Esperanza. Okay. Sabi niya, I'm LGBT, pero, sabi niya, I'm LGBT, sabi ni kapatid na Darwin Tan. Pero kapatid, huwag maging bastos po sa nakatatanda ha. May magulang ka rin at lula. Huwag magpailalim sa kahalayan. O kita nyo ha. Ito'y membro ng LGBTQ, pero ang sabi niya, huwag magpailalim sa kahalayan, no? At huwag maging bastos sa matatanda. Sabi niya, mga kapatid, ito pa. Sinabi niya, mga minamahal na mga kapatid, sa baba, no? Ito pa. Yung dalawang magkasunod natin na nakita mo siya. Ayan. Sabi niya riyan, ni Brother Darwin Tan, dapat talagang i-push ng parents at relatives natin. Di pwedeng konsentihin, kaligtasan ang pinag-uusapan dito, hindi personal, sensual gratification. Sabi niya sa baba, law excuses no one. Crime is a crime. Kita nyo? He is part of LGBTQ or LGBT members sa mga kapatid. Pero, ang sabi niya, crime is a crime. Sabi niya, ay kaligtasan na pinag-uusapan. Ito, sa baba, pati dan, may binanggit siya doon sa baba. At ang sabi niya, ibalik mo lang yun natin dan. Sabi niya, ang inaaway nating si Lola Eve ay actually naghahayag ng katotohanan po at gustong maligtas ang ating kaluluwa sa impyerno. Hindi na mababago ang nature natin dahil ipinanganak po tayong ganito. But at least, let's not involve po sana to these sinful acts. Let's surrender ourselves to God. O kita nyo, ito si kapatid na Darwin Tan, regular member natin ito sa ating programa. He is not an Adventist, no, mga kapatid. Pero viewer natin, ang sabi niya, let's not get involved in this sinful acts. Alam niya na ito'y kasalanan, ito'y mali, mga kapatid. Pero membro siya ng LGBT. O kita nyo, mga kapatid, ang sabi niya, kasi dinidebate nila yung Eve, ang pangalan doon, ang katotohanan ang gustong mahayag para iligtas tayo mula sa impyerno. Ang ganda nung pagkabanat, mga minamahal na mga kapatid, ha? Okay, ngayon, itong kapatid na ito, si kapatid na Darwin Tan, ay tinanong ko rin siya. Sabi ko, ano po ang iyong masasabi, kapatid, nitong klaseng activity na ito, no? Yung kasal ng parehong lalaki. Ang sagot niya, mga minamahal na mga kapatid, ito ang sagot niya. Sagot ng kapatid na Darwin sa ating tanong. Ito po ang sabi niya, mga kapatid. Alright, yung sagot ni Brother Darwin Tan sa gospel. Yan, isa lang naman yung sagot niya dyan. Yan. Ang sabi niya, sa sagot niya, kasi tinanong natin siya, ano ang masasabi mo dito sa ganitong activity? Ang sabi niya, mga minamahal, yun nga, I'm part of LGBT community, but I'm really against this kind of relationship. Dinagdagdagan lamang namin ng polusyon ang daigdig. O, kita nyo ha? May the Lord enlighten them and strengthen me not to fall to this loathsome act. O, kita nyo mga kapatid ha? Itong si kapatid na Darwin Tan, he is not an Adventist, pero regular viewer natin at he is against this kind of sinful act. Ang sabi niya, at this kind of
relationship ng both male and both female, of course, mga minamahal na mga kapatid. At ito pa, last one na ipakita natin, yung si Alan Balakia Atidan. Itong si Alan Balakia, no? Ito ang sabi niya, oh. I am a gay, sabi niya. But I'm a big no of this movement. I'm still to follow the word of God. O kita niyo mga kapatid, ha? Ito mga gay ito, mga kapatid. Pero sabi nila, ayaw nilang gumaya, no, nitong sinful acts na ito na ginagawa na nasa video, mga kapatid. So, marami kahit mga LGBT community member ay ayaw nila sa ganong klaseng relationship, mga kapatid. No? Nilalabanan nila. Kaya nga, nag-message pa nga sa akin yun, si Brother Darwin Tan, sa comment sabi niya, please pray for me, no? Na patuloy na palakasin yung kanyang kalooban, na huwag masama doon sa ganong klaseng relasyon, mga minamahal na mga kapatid. Okay? At yun mga minamahal na mga kapatid, ay pinakita lang natin dahil nakakuha ng ating atensyon na yung iba ay ginagamit lang daw ang Biblia, huwag daw mag-judge. Hindi natin sila ginajudge. Pero ipinakikita ng Biblia kung tama o mali yung kanilang ginagawa. O halimbawa, yung Levitico 18:22 na binasa natin kanina, na huwag kang sisiping sa lalaki na gaya ng nasa babae. Karumal-dumal nga, dito sa Good News Bible, wala daw mababasa na galit ang Diyos sa ganyang bagay. Meron Leviticus 18:22, Good News Bible. Ang sabi riyan mga kapatid, no man is to have sexual relations with another man. God hates that. Sabi dyan ang Good News Bible, wala niyan tao magkaroon ng sexual relations with another man. No? Walang lalaki na kapwa lalaki. Galit ang Diyos sa bagay na yan. Yung minagsabi maling translation daw, dapat daw young boy. Hindi ba yung young boy, lalaki din yun? Okay? Lalaki din yun, mga minamahal. Galit ang Diyos sa bagay na yan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos na gagawin yung mga ganong klaseng gawain. Bakit? Kasi alam naman natin, yung ganyang bagay, mga kapatid ko, talagang nakakahiya sa harapan. Kahit ba naman, no, mga kapatid, may nagtanong pa nga doon sa isa, kung ang mayroon ka daw na anak, na bakla, kung hindi naman bastos na anak, no? Ibig sabihin natin ay hindi naman siya nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, ba't mo naman pipilitin, mga kapatid? O bakit mo naman pagbabawalan kung hindi naman siya nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, no? Mga minamahal na mga kapatid. Halimbawa pa, itong nasa 20:13 ng Levitico. Ayan, pakinggan ninyo. Itong nasa 20:13 ng Levitico, may binabanggit din dito, mga kapatid. Ito, hindi lang 18:22, ito pa, 20:13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, naggaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Sila'y papatay na walang pagsala, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. So dito, mga minamahal na mga kapatid, merong batas sa panahon nila, papatayin talaga pag nagkasala na ganun. Buti sa ating panahon, hindi. So there is a big chance na mabago, na makapakinig ng mabalita, hindi mapatay. Dito, pinapatay sa panahon nila Moises. Pag may nasumpungan, lalaki sumiping sa kapwa niya lalaki, nagaya ng pagsiping sa babae, kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Kita yung salita, mga kapatid. Karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid. Huwag daw, kasi sabi dito, kapwa papatayin Galit ang Diyos dyan sa bagay na yun, mga kapatid. Bakit? Kasi, ang nilikha ng Diyos, dalawa lang na tao yung una niya nilikha. No? Una si Adan, lalaki yun. Pangalawa, si Eva. Ano yon? Babae. So when God created human being, He created them male and female. Okay? Ulitin natin. When God created human beings, ay create niya ito male and female, mga kapatid. No? Walang binanggit doon na yung isa ay yung isa Adam, yung isang Eve, yung isa Steve. Walang ganun. Adam and Eve lang, no? Mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, hindi ka nga nakipagrelasyon, Hindi ka nakipagrelasyon sa kapwa lalaki. Hindi ka nakipagrelasyon sa kapwa babae. Pero ang suot mo naman, lalaki ka, ang suot mo pang babae, okay ba 'yon? Mga kapatid, no? Okay ba 'yon, mga minamahal?
na ang suot ay medyo ano tayo tingnan, no? Ang suot ng isang lalaki ay tinatawag natin na pambabae. Okay ba yun mga kapatid? At yung suot ng babae ay panlalaki. Pero hindi ka naman nakipagrelasyon. Hindi rin yun pwede. Alamin natin ang nasa sulat ng Deuteronomy, Kapitulo 22, versikulo 5. Ganito ang ating mababasa mga kapatid. Sabi dyan, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Niyang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. So, diyan sa talatang yan, mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita, mga minamahal, na yung lalaki, kung lalaki ka, ay yung isusuot mo, yung susuotin mo, yung suot panlalaki. Hindi yung suot pambabae, ay hindi maganda yan. Halimbawa, lalaki ka, tapos nagbabra ka, aba hindi maganda tingnan. Wala namang pagbabrahan eh. Kapatid. O di kaya ikaw ay babae. Tapos nagsusuot ka ng mga damit na panlalaki, ay hindi maganda, no? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, karumal-dumal yan sa Panginoon, mga kapatid ko. So sa lumang tipan, nakikita na natin na ito'y bawal. How about sa New Testament? Ipinahintulot na ba sa bagong tipan na ganun ang mangyayari mga kapatid? Natutuwa na ba ang Diyos na magkaroon ng relationship ang male and female? Male and male? Okay na ba yon? Basahin natin mga minamahal na mga kapatid ang Roma, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 28. Sabi diyan, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Ayan, ang salita, ang tawag dyan mga kapatid, mahahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. 27. At gayon din naman ang mga lalaki, nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae, ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Ang liwanag yan, kapwa lalaki. At tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali, mga minamahal na mga kapatid. So dito sa verse 28, at palibhasay, hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat, mga minamahal na mga kapatid. So in this verse, my dear beloved brethren, no, ay pinakikita na sa mga bagay na ito hindi nila pinili ang kilalanin ng Diyos at paglingkuran, ay hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, babae sa babae, lalaki sa lalaki, mga minamahal na mga kapatid, dahil nag-alab yung kanilang pagnanasa sa isa't isa, lalaki sa kapwa lalaki, gumagawa ng kahalayan at tumatanggap sa kanila ng kanilang kaparusahan, ng kanilang pagkakamali. So there is parusa, there is punishment sa kanilang ginawa, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, palibhasa hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hindi hinayaan sila ng Diyos na gumawa ng kanilang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Ibig sabihin, hindi sa kinokonsenti sila ng Diyos, kundi hinayaan because we, no, the human beings, ay meron tayong karapatang pumili mali o tama. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 30:19, saksi ang langit at lupa, mga kapatid, no? Papipiliin ko kayo ng dalawang bagay, langit, buhay o kamatayan. Subalit piliin mo ang buhay at mabuhay ka. Ang Diyos nagbigay sa atin ng free will, no? Free to choose. Pero may limitation. Dapat, mga minamahal na mga kapatid, ang pipiliin mo yung nakabubuti. Kaya nga dito, pag pinili mo nakasasama, mapapasama ka talaga, mga minamahal na mga kapatid. Hindi naman tayo ang nagsalita niyan, kundi ang Biblia. Mga kapatid, hindi rin natin sila dinidiscriminate, hindi rin natin sila dinajudge, hindi natin sila kinokondena, kundi yung kanilang maling gawa, mga kapatid ko. Okay? Yung kanilang sexual, tawag dito, yung homosexual activity. Kahit na yung kanilang mga membro dyan, marami sa kanila tutol sa gawain na yon, sapagkat alam nila na ito'y mali
sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Let us all remember, ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Mga minamahal na mga kapatid ko. Lalaki at babae. Ngayon, sasabihin nila, so kaming mga bakla, hindi kami nilikha ng Diyos? Ay, hindi naman. Kayo, nilikha din kayo ng Diyos. Pero hindi kayo nilikha ng Diyos na bakla. Nilikha kayo ng Diyos na lalaki. At yung mga tomboy, hindi nilikha ng Diyos na tomboy yun, nilikha yun ng babae. Mga kapatid, kaya nga, kung ano may nararamdaman mo na ikaw babae, meron kang gusto sa kapwa babae, labanan mo yon. Hindi yon kaya-aya sa harapan ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya nga, dito sa unang Korinto, mga kapatid, Kapitulo 6, versikulo 9 at 10, meron pong sinasabing ganito, mga minamahal na mga kapatid. No? Yan po ay MBB po yan, mga atida, no? Ayan. Yes. Oo. Ayan, yan muna. So yan mga kapatid, ang sabi diyan, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. O kita nyo dyan, ha? Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. So diyan, ipinakikita mga minamahal na mga kapatid. Kasama diyan yung homosexual relationship o yung homosexual activity, mga minamahal na mga kapatid, na ipinagbabawal. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo ba alam, mga minamahal na mga kapatid, no? Sabi ni Apostol Pablo, na ang mga ito'y hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, no? Mga minamahal na mga kapatid. Sino-sino yon? Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Bakit? Kasi nadadaya tayo, una sa ating emotions, sa ating paningin, mga minamahal na mga kapatid. We are deceived by our own desire, no? Sa ating lust, mga kapatid, sa pagnanasa ng tao, mga kapatid ko. Pag nag-alab yung pagnanasa ng tao, mga kapatid, no? Ay ganun ang mangyayari, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo ba alam, no? Na ang mga masama ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Yung mga makasalanan. Kaya huwag padaya sa inyong sarili, mga minamahal na mga kapatid ko. Ngayon, pinakikita diyan, kahit sa bagong tipan, ipinakikita na bawal pa rin yan at hindi yan ipinahintulot, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, nung mag-crusade yung isa sa aking mentor na pastor, habang siya nagko-crusade, mga kapatid, meron ng question and answer. Ang sabi ng isang bakla, Pastor, pwede magtanong, no? Sabi doon, kami bang mga bakla ay makapasok ba kami sa langit? O, yan ang pangutana, mga kaigsunan, no? Yung mga kapatid, yung tanong. Kung ang bakla na ito ay nakipag-relation o nakipagrelasyon sa kapwa lalaki, of course, alam niya, pag hindi siya nagbabago, may kahihinatnan siya. Ibig sabihin, may parusa sa ating ginawang pagkakamali, mga kapatid. So, sabi ng ating pastor ay hindi na po ako ang sasagot, kundi ang Biblia. Pinabasa ito sa kapatid na bakla, no? Na yon, ay pinabasa yung unang Korinto 6, 9 at 10. Habang binabasa niya, mga kapatid, dahil Bisaya ang pagkabasa, pagdating doon, mga minamahal na mga kapatid, sa dulo ng versikulo 9, ay kasama sa hindi mapupunta sa langit yung nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Kinurot niya, mga kapatid, ang Bible. Sabi niya, ay naku, ba't nakasulat ito dito? O, di ba, mga kapatid, no? Ngayon lang niya nalaman. Ang sabi niya, akala ko kami ang mauna sa langit kasi kami ang mag-decorate. O, mga kapatid, no? Yun ang sabi niya. Pero alam niyo, mga minamahal na mga kapatid, dahil sa siya open-minded, mga kapatid, tinalikuran niya ang kanyang tawag dito, tagilid, no? Yung kanyang likong buhay at ipinasakop niya ang kanyang buhay sa Panginoon ngayon. At dahil doon, nabago ang kanyang buhay at ngayon napakasipag niya na preacher. Napakasipag niya sa gawain. Pag may mga crusades, no, sa Masbati ngayon, mga kapatid, ay dumadalo siya. Nagdadala siya ng mga tinatawag nating mga interest. Nabago ang kanyang buhay, mga minamahal na mga kapatid. Dahil sa talatang ito,
mga minamahal na mga kapatid. So, iyon bang matutulan ba natin o mayroon ba tayong magagawa dyan? Meron. Ipag-pray. I-reach out, mga kapatid. Pero, huwag nating konsentihin yung maling gawain, mga minamahal na mga kapatid ko. Bakit? Kasi hindi yan magdadala sa kanila sa kaligtasan, kundi magdadala yan sa kanila sa kapahamakan, mga minamahal na mga kapatid ko. No, yan po lagi nating tandaan po yan, mga kapatid ko. Ngayon, before tayo magpapatuloy, dahil tuturuan natin paano magbalik loob yung mga kaibigan nating mga homosexual person, mga kapatid ko. Ngayon, mag-share tayo ng ilang mga comment ng Adventist scholars, mga minamahal. Pero before that, ay isi-share ko muna ano ba ang stand ng Adventist, no? Official statement ng Seventh-day Adventist. Ito po yung statement voted during the Annual Council of the General Conference Executive Committee on Sunday, October 3, 1999 in the Silver Spring, Maryland, revised by the General Conference Executive Committee, October 17, 2012. Ang sabi nila, mga minamahal na mga kapatid, ay ganito. Ito yung ang sabi nila. Homosexuality, ang title. The Seventh-day Adventist Church recognizes that every human being is valuable in the sight of God. Ayan, no? So pinakikita rito, mga kapatid ko, na bawat nilikha ng Diyos ay mahalaga sa kanyang paningin. And we seek to minister to all men and women in the Spirit of Jesus. Miniministeryohan natin sila. O tayo nagministry sa kanila, mga minamahal na mga kapatid, at ni-reach out pa nga natin sila. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. And then, ang sabi pa rito, we also believe that by God's grace and through the encouragement of the community of faith, an individual may live in harmony with the principles of God's Word. O, diba? Harmony, kasang-ayon doon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. And then, ang sabi sa second paragraph, Seventh-day Adventists believe that sexual intimacy belongs only with the marital relationship of a man and a woman. Okay? Ano yung stand ng Seventh-day Adventist and believe? Yung sexual intimacy only belongs, ang sabi rito, only with the marital relationship of a man and a woman. So, hindi tayo naniniwala, mga kapatid, na ang marital relationship o yung sexual intimacy ay between men and men, kundi between men and a woman. At ang sabi rito, this was designed, established by God at creation. Of course, binanggit na natin kanina na ito'y dinisenyo ng Diyos sa panahon ng paglalang. Kaya kung ating makikita, mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, ipinakikita dyan na when God created human beings, He created Adam and Eve. Adam was a man and Eve was a woman. Okay? Mga minamahal, ang nakikita natin. And then, ang sabi rito, the scriptures declare, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh, mga kapatid. So kapag ang lalaki ay ma-unite sa kanyang asawa, they will become one flesh. Walang binabanggit sa Bible na when a man united with his husband, no? A man united with his husband, ay they will become one flesh. Walang ganon. Two talaga yan, mga kapatid. Pag pareho lalaki, two talaga. Mga kapatid, no? Yan po ang katotohanan. And sabi dito, throughout Scripture, this heterosexual pattern is affirmed, na patunayan, pinatutuhanan, mga minamahal na mga kapatid. And the Bible makes no accommodation for homosexual activity, okay? Or relationships. Sexual acts outside the circle of a heterosexual marriage are forbidden. Ayan. So yun ang ating stand ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, no? Sexual acts outside the circle of a heterosexual marriage are forbidden. Ipinagbabawal, mga minamahal na mga kapatid. And then ang sabi rito, Jesus Christ reaffirmed the divine creation intent, mga kapatid. Haven't you read? He replied that at the beginning, the Creator
made them male and female. O mismo ng ating Panginoong Hesukristo, pinatutunayan niya at pinatutuhanan niyang muli na sa panahon ng paglalang, ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya ang sabi rito, so, they are no longer two but one. Diba? They become one flesh, yung lalaki at babae. So, they are no longer two but one. At ang sabi niya, o ang sabi dito, for these reasons, Seventh-day Adventists are opposed to the homosexual practices and relationships, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So, ang Seventh-day Adventist opposed. No, mga kapatid, hindi sumasang-ayon, mga minamahal na mga kapatid, sa ganitong klaseng homosexual practices and relationships. Jesus affirmed the dignity of human beings and reached out compassionately to persons and families suffering to the consequences of sin, mga minamahal na mga kapatid. So, he offered caring ministry and words of solace to struggling people while differentiating his love for sinners from his clear teaching about sinful practices, mga kapatid ko, no? So, as his disciples, bilang kanyang mga alagad, ang Seventh-day Adventist, I endeavored to follow the Lord's instruction and example, living a life of Christ-like compassion and faithfulness, mga kapatid. So, that's the stand of the Seventh-day Adventist Church. We oppose, mga kapatid, no, yung sexual o yung homosexual practices and relationship, mga kapatid ko. Oppose tayo. Pero sinusunod natin yung sinabi ni Jesus Christ na ipaabot yung kanyang mga salita through caring ministry and words of solace to struggling people, mga minamahal na mga kapatid, no? At bilang mga lingkod ng Diyos ay itinuturo natin, mga kapatid. Hindi natin kinokondena yung mga tao, kundi yung behavior nila, mga kapatid, na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Because we love them, mga kapatid, we shared them the words of God, mga kapatid. Sapagkat sa pamagitan lamang nito ay ma-wake up sila, mga kapatid, no? Malaman nila ang katotohanan, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Kaya yun ang ating ibinabahagi sa kanila sapagkat nais natin na sila'y maligtas din, mga minamahal na mga kapatid ko. Ngayon, meron pong tinatawag, mga minamahal na mga kapatid, na statement, no, ng mga Adventist scholars ni Eckhart Mueller sa atin pong BRI o Biblical Research Institute sa kanyang implication sa kanyang article. Ang sabi niya, mga minamahal na mga kapatid, sabi niya, by pointing out that all forms of homosexual activity are sin, our passage warns us not to get involved in such behavior. So itong implication niya na sinulat niyang article ay sa kanyang discussion about Romans 1:26 and 27. No, yung binasa natin kanina. At ang sabi rito, if we are already involved, we are called upon to give it up. So, kung ikaw, bago natin tuloy natin dan, ito, isa-isahin natin. Kung ikaw, minamahal na mga kapatid, ay nadatnan ng salita ng Diyos. Nadatnan ka, no? Nakapakinig ka ng salita ng Diyos na you are on that moment, no? On that place, mga kapatid, na merong kang karelasyon na kapwa lalaki o kapwa babae. Then, you heard the word of God. Ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid ko, it warns us not to get involved in such behavior. Kung natagpuan tayo, we are called upon to give it up. Isuko natin sa Panginoon. Talikuran natin yung mga bagay na yon. At ang sabi rito, mga minamahal na mga kapatid, Paul records that Christians had experienced such a change, mga minamahal. However, Romans 1 and its context that does not call us to hate, magalit sa kanila or despise them, blame or ridicule sinners. All of us have sinned and need the salvation offered to us by Christ. Sila din ang nangangailangan ng kaligtasan, mga minamahal na mga kapatid. So hindi natin sila dinidespise, pero yung kanilang gawain, hindi natin kinukonsente, hindi natin sinasang-ayunan, mga minamahal na mga kapatid. Because we love them as Christ loved them, mga minamahal na mga kapatid ko. We shared to them the word of the Lord, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ang sabi dyan, therefore, no, sa next paragraph atinan, therefore, Adventists respect all people, whether heterosexual or homosexuals. Ayan, nire-respeto natin yung kanilang pagkatao. Pero yung kanilang behavior na magpatuloy sa mali
ay hindi natin po yun sinasangayunan. They acknowledge that all human beings are creatures of the Heavenly Father who loves them and who are valuable in His sight. Adventists are opposed to scorning or abusing homosexuals. No? They love sinners but separate themselves from sin. So yan ang binabanggit dyan, mga minamahal na mga kapatid. We love sinners, but we are separated, no, from ourselves from sin. Yun ang binabanggit dyan, mga kapatid. And last, sa kay Ichihard Mueller, Adventists are called to support prevention. Ito, tandaan nyo, mga kapatid, ha? Adventists are called to support prevention of homosexuality and to care for homosexuals, no? Ibig sabihin, mga sa individuals. So tayo tinatawagan na tulungan natin na suportahan na ma-prevent, no? Na hindi na lalala. Kaya nagtataka tayo, may nagtanong pa nga bakit yung mga baklat, mga tomboy, hindi naman nagkakaanak, pero dumadami. Di ba? No, yan ang ano nila, mga kapatid. So ang sabi dito, Adventists are called to support prevention, no? Let us all be reminded by this word, prevention, no? Pag-iwas, mga kapatid, no? Para mapatigil of homosexuality and to care for homosexuals. And then, which is some cases may include to follow Jesus' advice outlined in Matthew 18:15-20 in order to save them for the kingdom of God. Ayan. So mahalaga ma-reach out sila, mga kapatid, ano? And Adventists support change, pagbabago. And they support those who are struggling. Alam niyo, mga kapatid, talagang ako naniniwala na doon sa mga talagang homosexual person ay they are struggling, no, in themselves, mga kapatid, no? Ay talagang struggle sila sa bagay na yan. Pero like Brother Darwin Tan, no, our regular member of this or regular viewer of this program, ay talagang naniniwala siya na ito'y masama. And sabi niya, please pray for me na patuloy akong palakasin ng Panginoong Diyos na hindi ako mahulog sa ganong klaseng sinful acts o mga kasalanang gawain, mga minamahal. And ako'y maraming paghanga ako sa mga ganyang tao na although yung iba dyan ay nag-struggle, pero tinitindigan nila kung what is right at iniiwas nila kung ano yung mali, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, meron pang binabanggit dito, mga minamahal na mga kapatid, ay dito na natin sa number 3, Atidan, kasi yung oras natin mabilis na lang. Angel Manuel Rodriguez. Wala ka na nun, Atidan. Ayan. Kay Angel Manuel Rodriguez, ang sabi niya, first, sa kanyang comment, the transfer of the sanctity of the biblical marriage to same-sex marriage is like transferring the sanctity of the Sabbath-day Sabbath to Sunday. So kanya po itong ikinumpara, mga kapatid, ano? Yun ang niyang pag-transfer ng kabanalan ng biblical marriage, ibig sabihin yung men and women, at ilipat ito sa same-sex marriage ay gaya ng pag-transfer ng sanctity, ng kabanalan, ng ikapitong araw na Sabbath tungo sa Sunday, no? At ang sabi dito niya, what God has not explicitly sanctified cannot be sanctified by theologians in opposition to His will. Kung ano man yung hindi ginawang banal ng Diyos ay hindi pwedeng mabanal ng isang tao o ng mga teologo, mga minamahal, nakakontra sa utos ng Diyos o sa kanyang kalooban. Second one, the idea that relationships are more important than deeds is an ethical statement that needs careful justification, no? Kaya dapat bantayan yan, mga kapatid, no? It is offered as a fact when in reality it is a simple opinion. Ayan. And then it is practically impossible to separate relationship from deeds, mga kapatid. Kaya imposible niya yan. Halimbawa, ay magkarelasyon kayo, ay talagang may nangyayaring hindi maganda, mga kapatid, no? Sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. And then ang sabi rito, when love is defined outside, labas sa context ng specific na God's will, for us it is corrupted. So pag sinabing nagmamahalan din naman sila, corrupted na pag-ibig yan. Mga kapatid, no? Corrupted na pag-ibig yan, nagmamahalan, parehong lalaki. We love each other. No, we love each other so much. That's why magpapakasal kami. Parehong lalaki, mga kapatid. Sabi dito, mga minamahal na mga kapatid ko, when love is defined outside the context of God's specific will for us, it is corrupted.
In spite of the efforts made by these theologians to justify homosexual behavior of a particular type, it remains biblically unjustifiable, mga kapatid. No? Hindi yan, kailanman ang mali, hindi magiging tama kung hindi mo itatama, mga kapatid. No? Kaya yung homosexual o same-sex marriage is not biblical. It's not God's will. It's not the principle of the Bible, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, wala na bang pag-asa yung mga makasalanan? Wala na bang pag-asa yung mga bakla, yung mga tumboy, yung mga homosexual person? Meron, mga kapatid. Meron. Like all sinners, mga kapatid, yung nagpa-practice ng homosexual are also called to repent. Tinatawagan din silang magsisi, mga minamahal na mga kapatid ko. Of course, ang Panginoong Hesus din ay namatay sa kanila. Tinawagan sila because God wants them also to be saved. 1 Timothy chapter 2, verses 3 and 4, ang sabi dyan ng Biblia, mga kapatid, ito'y mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at mga kaalam ng katotohanan, mga minamahal na mga kapatid. So dito, ipinakikita, mga minamahal na mga kapatid, no? Ipinakikita na nais din ng Diyos na maligtas at makarating sa katotohanan. At paano makarating sa kanila yung katotohanan? By sharing God's word to them, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ulitin natin, may viewer tayo na part ng LGBT community, si Brother Darwin Tan. Pero ang sabi niya, I am against of this kind of sinful acts. Binanggit niya, sinful, pakasalanang gawain, mga kapatid. Kahit yung isang LGBT member na sabi niya ay, hindi ako sang-ayon dito sa ganitong gawain. O di ba mga minamahal na mga kapatid? Yung mga ganon, they are open-minded at sinusunod nila kung ano yung tinuturo ng Biblia. At sabi ng Diyos, nais din ng Diyos na sila'y maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. In order for them to be saved, then they must know first of what is the teaching of the Bible or the message of the Lord for them, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, ay meron ng panawagan na magsisi, mga minamahal na mga kapatid. Ayon po sa Gawa, Kapitulo 17, ang versikulo 30, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ang sabi diyan, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Tatapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ayan. The call of repentance, mga kapatid, ay hindi lamang sa isang lugar, kundi sa lahat ng dako ay ipinanawagan ng Diyos na lahat ng tao ay magsisi, mga kapatid. No? Magsisi. Pag sinabing magsisi, mga kapatid, ay pagtalikod sa maling gawain. If you are, mga kapatid, if you are in that moment na you have a tinatawag nating relationship with another man, na ikaw na may lalaki din, iwan mo yan. Talikuran mo yan, mga minamahal. Alam niyo ba, may mga bakla na nag-asawa. Pero, ang inasawa nila, hindi lalaki. Babae. Pakinggan natin. Magpakita tayo ng isang picture na ito'y na-feature pa nga sa ibang mga program. Ito, Atidan. Pakita natin. Ay, nandyan na ba? Ayan, ikinasal sila. Yung tumboy at yung napangasawa niya, tumboy. Makita niyo yan, mga kapatid, ha? Yung bakla, naka-Amerikana. Hindi yung bakla ang naka-gown, ha? Kundi yung naka-Amerikana. At yung tumboy ang naka-gown, mga minamahal. Itinama nila ang mali, mga kapatid. Okay yan. Okay yan ganyan. Kaysa, I now pronounce you husband and husband. Walang ganun, mga kapatid. No? Yung bakla, sabi nung ikinasal na yung bakla at tumboy, na pinakita natin dyan, I pronounce you husband and wife. Ang sabi, husband and wife, hindi rin sinabi doon na yung bakla, yung wife, at yung tumboy, yung husband. Hindi rin. Kundi ang husband na tinutukoy, yung bakla, at yung wife, yung tumboy. Kinasal sila, ngayon meron silang 3 yata anak nila, ang gaganda pa, mga kapatid. Diba? At pogi, mga minamahal. Bakit? Itinama nila yung kanilang pagkakamali, mga minamahal na mga kapatid. Dapat ganun. No? Hanga tayo sa mga ganong klaseng tao, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? Sapagkat nais din nilang maligtas at makaalam ng katotohanan, mga kapatid. Kaya nga, ang kautusan ng Diyos, ibinigay yan hindi para sa matuwid, kundi sa makasalanan. No?
At para po maging sang-ayon, mga minamahal na mga kapatid, yung mga gawa o yung gawain sa mabuting aral. Basahin natin ang unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10. Basa, sabi diyan, yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masama o masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ayan. Dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang mga baga o ibang bagay laban sa mabuting aral, mga minamahal na mga kapatid. So dito, ipinakikita, no, mga minamahal na mga kapatid, no, ipinakikita na yung kautusan ibinigay dito sa mga makasalanan. Kasama dyan yung pakikiapid sa kapwa lalaki. Andyan yung mga magnanakaw, andyan yung mga mapagsumpa, yung mga nagsisipatay sa ama, mga lapastangan, mga manggugulo, mga lumalabag sa kautusan. Ibinigay din naman yon para sa makasalanan, para malaman nila. Ngayon, ang isang homosexual ba ay pwedeng mapatawad? Opo, mga minamahal. Merong pag-asa para doon sa nagpa-practice ng homosexual, no? All sinful patterns can be stopped. Pwedeng mapatawa, pwedeng ihinto yun, mga kapatid. And God offers forgiveness, mga kapatid, and renewal and restoration. Nag-offer ang Diyos, mga minamahal, doon sa mga bagay na yon. Kaya nga, kanina sa unang Korinto, 6, 9 at 10, basahin muna natin yan, mga minamahal. Sa panahon ni Apostol Pablo, sa time na yan, meron ng ganyan eh. Basahin natin. Sabi dyan sa 9, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga ngalunya, mga binabai, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan ang nangyari sa kanila. Verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ayan, mga minamahal na mga kapatid. Sa talatang ito'y napakaliwanag. Merong ganyan noon sa panahon ni Apostol Pablo. Pero, ang sabi sa verse 11, ganyan ang mga ilan sa inyo noon. May mga nakikipid sa kapwa lalaki, subalit nahugasan na. Pag sinabi nahugasan na, nabautismuhan na sila niyan. Ginawa ng banal, inaring ganap na sa pangalan ni Jesus Christ at ng Espiritu ng ating Diyos. Napakaganda, mga kapatid. May mga nabago talaga, may mga tao talagang nagising sa katotohanan, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya, there is hope for the practicing homosexual, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya nga, kung ating titingnan, mga kapatid ko, no? Kung ating titingnan ang unang Korinto 10:13, no? 10:13 yan. At ito, kulang ng 1. Yung FSB. Nawala yung verse 1. 1. Ang sabi diyan, mga minamahal, ang bawat tuksong nararanasan ninyo, 10:13 po yan, ay pawang karaniwan sa tao. Ngunit mapagkakatiwalaan ang Diyos at hindi niya hahayaang kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip ng tukso ay magbibigay siya ng paraan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanan. Kaya nga, ito, Brother Darwin Tan, no? Kung nanonood ka ngayon, kapatid, ito ay isi-share ko sa iyo ng verse na ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, na pinakita diyan na hindi pinintulot ng Diyos na ikay tuksoy na hindi mo makakaya, basta magtiwala ka lang sa Kanya. Kaya, sa mga nagpa-practice, sa mga homosexual person, ano ang dapat ninyong gawin, mga minamahal? Mayroon tayong payo for you to overcome, no, sa ganyang gawain, mga kapatid ko. We love you, no? Mahal namin kayo as Seventh-day Adventist, mahal namin kayo, kaya hindi namin hayaang mapahama kayo dahil sa sinful acts o yung mga maling gawain na yan, mga kapatid.
ang una lamang ninyong gawin, acknowledge your sin. No? Kilalanin niyo ang inyong kasalanan. Awit 51, 2 at 3, ang sabi riyan, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Yan lamang gawin natin, no? Mga kaibigan, no? Ay recognize mo lang na makasalanan ka at you need forgiveness. You need the Savior, mga minamahal na mga kapatid. Number 2, ask forgiveness for your sin. Basahin natin ang unang Juan 1:9, mga minamahal. Ang sabi rito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So sa bagay na yan, no, mga minamahal na mga kapatid, ay mahalaga, no, na i-confess natin our sins, ang ating mga kasalanan ay tapat ang Diyos at banal na tayo patatawarin. Gaano ka man kasama, gaano ka man ka makasalanan, no, how sinful you are, no, mga kapatid, ang Diyos na riyan para patawarin ka kung ikay lalapit, magsisi at talikuran yung iyong ginagawa, no, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga sa Isaiah 1:18, ang sabi doon, mga kapatid, come, let us reason together, no? Tumatawag siya, let us reason together, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? Malapit na po tayong magtapos. And the third one, believe that God has indeed forgiven you and quit feeling guilty, mga kapatid, no? Sabi diyan ay masumampalataya ka na ikaw ay pinatawad ng Diyos sa iyong pagiging makasalanan, no, mga minamahal. Kaya nga dito po sa Awit 32, chapter 1, verse 1 at 5, ang sabi diyan, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ng kasalanan. Verse 5, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipinahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at yung ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. So diyan, mga mahal na mga kapatid, makikita natin, pagka ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, sumampalataya kang pinatawad ka niya, at huwag mo nang gawin ang mga bagay na yon, mga minamahal na mga kapatid. And the last one, fourth, believe that God has a plan for your life and that He truly cares for you well, or for your well-being, mga minamahal na mga kapatid. No? Lalo sa ating mga homosexual friends, no? Ay sumampalataya ka na ang Diyos ay mayroong best plan for you, no? Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukalang para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, mga kapatid. And upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito ipinakikita, no, ang Diyos ay mayroon na pagandang plano. More than what your plan, no, mga minamahal na mga kapatid. Higit kaysa inyong mga pinaplano, may plano ang Diyos. At the last one, lagi tayong nais ng ating Panginoon at panawagan ng Apostol Pedro, mamuhay tayo na may kabanalan. Unang Pedro 3:15 at 16. Unang Pedro 1:15 pala at 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo magpakabanal, sapagkat ako'y banal, mga minamahal na mga kapatid. Ulitin natin, ang talata ipinakikita, ang panawagan sa atin, magpakabanal tayo, sapagkat ang tumawag sa atin ay banal, mga minamahal na mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon. Ulitin natin, mahal natin ang mga LGBT community. Dahil mahal natin sila, hindi natin sila kinokondina, hindi natin sila ginajudge, mga kapatid. Pero hindi natin kinokonsenti ang kanilang sinful acts. We are here to share them the gospel of our Lord Jesus Christ, to share them the word of God, and to share them the principle of biblical marriage, mga minamahal. At para malaman nila that there is Jesus who are so much willing to forgive them if they will come to Him, repent, mga minamahal, and ask forgiveness, no? At lahat ng mga viewers natin, marami tayong viewers ng mga LGBT community members, we pray for you, and by the word of God and through the help of the Holy Spirit, nawa ay makarating kayo sa pagkakilala ng katotohanan. Hindi natin po inaaway, no?
We care for them, mga minamahal. Kaya doon sa mga Adventist, huwag nyo naman pong awayin sila, mga minamahal. At doon po sa kinasal na lalaki at sa lalaki, hindi po tayo sang-ayon doon. Yun po ay hindi kalooban ng Panginoon, hindi kaya-aya sa kanyang harapan.